Natapos ang nakaraang episode kung saan makikita natin ang maangas na pagdating ni Yanlan sa Valhalla. Pero bago tayo tumungo sa susunod na kabanata, nais ko lang pong pasalamatan ang nagbigay po ng matindi at nakakapanlambot na tulong sa ating channel. Maraming salamat po, Loya Batutay. Magsisimula tayo sa bagong kabanata at makikita natin ang maangas na pagharap ni Yanlan sa ating bida. Dahil sa kanyang kuryosidad sa biglaan pagdating ni Yanlan, kaya natanong niya ito kung bakit nagtungo siya sa Valhalla. Naagad nagpaliwanag si Yanlan na nagtungo ito sa kanyang pinamumugarang lugar upang sabihin sa binatilyo ang kanyang natuklasan noong naglaban sila. Na kaya siya natalo sa kanilang laban dahil mas malakas ng konti si Jo-hyuk kaya siya natalo. At dahil din sa resulta ng kanilang laban kaya naman hindi siya matatahimik hanggang hindi siya nakakabawi sa kauna-unahan nilalang na tumalo sa kanya. Sinabi ni Jo-hyuk na bakit hindi niya agad naintindihan ang napakasimpleng bagay na sa umpisa palang mahahalata na niya kung gaano kalakas ang nakatapat niyang gwapong nilalang. Sinabi niya na inaakala niya noong naglaban sila ay magkasing lakas lang sila kaya naging kampante siya at sinamantala naman ng kanyang nakalaban ang nangyari. Mababakas ang naiinis na itsura ng ating bida dahil hindi niya nagustuhan ang sinabi ni Yanlan. Kaya para makabawi, sinabi niya na para sa kanya ang laban nila ay hindi niya tinatawag na laban. Dahil alam niya na pinanganak na mahina lamang ang kanyang makakalaro kaya ang pagtutuos nila sa sagradong silid ay hindi man lang siya naglabas ng kanyang totoong kapangyarihan. Napapangiti naman si Yanlan sa mayabang na pahayag ni Jo-hyuk. Kaya pagmamalaki niyang sinabi na kung noon ay mas malakas sa kanya si Jo-hyuk. Noon iyon at hindi na ngayon. Dahil ngayon ay gagawin niyang lantang gulay ang binata gamit lamang ang kanyang kamao. Dagdag pa niya na ang mga simple at nakakatawang atake na ginawa ni Jo-hyuk ay hindi natatalab pa sa kanya. Dahil noon bago pa sila maglaban, matagal-tagal din siyang walang nakalaban sa sagradong silid kaya medyo nabitin lang siya ng konting karanasan kaya sinuwerte lang ang binata sa naging laban nila. Pero tinatanggap niya ang kanyang pagkatalo sa laban nila at napagtanto niya na habang naglalaban sila ay mas lalo pa siyang lumalakas. Kaya naman ang nais niya ngayon na mangyari ay muli silang maglaban at nasisigurado niya na pansamantalang titira sa ospital si Jo-hyuk. Pagkatapos ay agad na niyang hinamon sa basagan ng muka si Jo-hyuk. Na agad naman tinanggihan ng binata at sinabi na hindi siya mapapasakay sa mga salita ng dalaga kaya aalis na siya dahil ayaw niya magsayang ng oras sa mahinang nilalang. Pinigilan naman ni Yanlan ang naglalakad na si Jo-hyuk at sinabi niya na naglakbay pa siya mula sa malayong lugar para muling makalaban ang nag-iisang nilalang na tumalo sa kanya. Na agad naman sinabi ni Jo-hyuk na wala siyang pakialam kahit galing pa ng ibang planeta ang dalaga at mas maganda kung uuwi na lang ito para masterin ang martial arts ng kanilang angkan. Sinabi naman ni Yanlan na hindi niya alam ang martial arts ng kanilang angkan dahil hanggang 6 na taong gulang lamang siya nang turuan ng kanilang pamilya. Kaya mag-isa lang siyang nag-ensayo gamit ang kanyang mga inimbentong teknik. Sinabi niya pa na dumating ang araw ng Lunar Year kung saan tinalo siya ni Jo-hyuk. Naunawaan naman ni Jo-hyuk ang ibig sabihin ni Yanlan tungkol sa araw ng kanyang pagkatalo. Kaya sinabi niya na dahil natalo ang dalaga sa Lunar Year kaya hindi tuloy naganap ang kanyang kontrata sa kanilang constellation. Mabilis sumagot si Yanlan na tama siya pero hindi niya nais magkaroon ng kontrata sa kanilang constellation dahil yung mga may kontrata na ay sabay-sabay niya lang pinapakain ng kanyang kamao. At dahil din sa mga pinapadala nilang mga nilalang kaya nagpapasalamat siya sa White Lotus kasi meron siyang nagiging libangan. Nasabi niya din na wala siyang utos tungkol sa pagpapadala ng mga nilalang at bigla na lang siyang aatakihin ng mga ito sa hindi malaman na dahilan. Pero kahit ganun ang nangyayari, nagagawa naman niyang manalo sa lahat ng mga pinadala ni Solyon. Bigla naman naalala ni Jo-hyuk ang sinabi ni Solyon na hindi tugma sa sinabi ng dalaga. Kung pagbabasehan niya ang kwento ni Yanlan, malayo sa sinabi ni Solyon na ang ginagawa niya ay ang biglaan nitong pambubugbog sa kanyang mga nakakasalubong sa daanan. At dahil sa kanyang mga nalaman natuklasan niya na nagsisinungaling lang si Solyon tungkol kay Yanlan sa hindi niya pa malaman na dahilan. Kaya tinanong ni Jo-hyuk si Yanlan kung bakit siya kinulong ng White Lotus kung totoo ang sinasabi niya. Pinaliwanag naman ni Yanlan na hindi siya kinulong kundi kusa siyang nanatili sa sagradong silid dahil napapagod na siyang tretuhin na sakit sa ulo ng kanilang angkan. Pero ang mahalaga ngayon ay nakatagpo na siya ng nilalang na mas malakas sa kanya ng kaunti. Kasunod ang pagturo sa ating bida na agad naman nasabi ni Jo-hyuk na hindi naman importante kung mas malakas siya sa kanya.
Excited na sinabi ni Yan Lan na kung makakalaban niya ang isang nilalang na nakakasabay sa kanyang lakas. Hindi na niya kakailanganin pa ang turo ng kanyang pamilya dahil sa pakikipagsarguhan ng kaluluwa kay Jo Hyuk ay sapat na para siya ay lumakas. Pangaasar naman na sinabi ni Jo Hyuk na wala siyang intensyon makipaglaban sa dalaga. Dahil sa sinabi ni Jo Hyuk kaya naman nagmamadali niyang hinawakan ang ating bida kasabay ang pakiusap na maglaban na sila. Habang hawak-hawak ni Yan Lan, iniisip niya kung hindi nila tinuturing na kapamilya si Yan Lan, bakit nila hinahayaan manatili ito sa White Lotus. At sigurado siya na hindi magtatagal, magpupunta sa Valhalla si Solyon para subukan siyang ibalik sa kanilang lugar. Pero kung siya ang tatanungin mas makakabuti sa dalaga na manatili na lang itong nakakulong para hindi siya ang peperwisyuhin. Kaya naman napagdesisyonan niya na pagbigyan na ang hiling ni Yan Lan at sinabi na itigil na ang panghihipo sa kanya ng dalaga dahil papayag na siya na maglaban sila. Habang pinapaliwanag ni Jo Hyuk kung saan sila maaaring maglaban. Pinapakita ang nauulol na itsura ni Yan Lan dahil sa sobrang kasiyahan na kanyang nadarama dahil sa pagpayag ng binata na muli silang maglaban. Matapos ang usapan ng dalawa, tumalo na ang eksena kung saan nakapunta na ng gym si Jo Hyuk at Yan Lan. Makikita naman natin ang nagulat na itsura ni Soyeon at ang kakaibang tingin ni Choi Aren. Sinabi ni Jo Hyuk na magpapalit lang siya ng pangdigmaan na kasuotan kaya maghintay lang muna siya sa isang lugar at huwag gagawa ng gulo. Habang naglalakad ang ating bida, nagulat siya nang bigla na lang sumunggab si Aren sa kanyang harapan, na mabilis nagtanong sa kanya kung bakit siya may kasamang babae. Mabilis siyang nagpaliwanag sa nagseselos na dalaga at sinabi niya na isang uri ng mongoloid ang kanyang kasama. At mula sa malayong lugar, nagtungo siya sa Valhalla para lang makipaglaban sa kanya. Habang nagpapaliwanag naman si Jo Hyuk, nakatingin si Aren sa itsura ni Yan Lan at dahil sa kakaibang ngiti na kanyang nasisilayan sa pagmumukha ni Yan Lan. Naisip niya na may balak lang itong landiin si Jo Hyuk. Kaya naman hindi na siya nagsayang pa ng oras at sa pamamagitan lang ng kanyang matalim na tingin. Pinapahiwatig niya na sa oras na may gawin itong hindi maganda ihahatid niya ito sa kabilang buhay. Napukaw naman ang atensyon ni Yan Lan dahil sa malademonyong aura ni Aren habang nakatingin sa kanya. Kaya nagmamadali siyang hinarap ang dalaga para kumprontahin ito at mabilis niyang tinanong kung naghahanap ba ito ng away. Na sinagot ni Aren na sa ngayon na hindi pa sigurado ang kanyang hinala kaya hindi muna sila maglalaban. Pero sa oras na makumpirma niya ang totoong binabalak nito, sisiguraduhin niya na uuwi ito sa kanila na wala ng buhay. Sinabi naman ni Soyeon kung pagbabasehan ng porma at itsura ni Yan Lan, nakakasigurado siya na nagmula sa China ang dalaga at interesado siya makita ang magiging laban nila ni Jo Hyuk. At matapos lumipas ang ilang minuto, makikita natin ang dalawang nilalang na malapit nang magsimula sa kanilang bakbakan. Pero bago sila magsimula ni Yan Lan sinabi ni Jo Hyuk na ang usapan na mangyayaring laban ay sa pagitan lang nilang dalawa. Kaya nagagalit niyang tinanong ang tatlong nilalang kung bakit sila nandito. Mabilis tumugon si Aren at sinabi na wala siyang tiwala na may matinong gagawin si Yan Lan. Si Soyeon naman ay nagpaliwanag na sinamahan niya lang ang kanyang best friend. Habang si Siyok ay nagdahilan na hindi siya manunood sa laban nila at isipin na lang na hindi siya kasama ng dalawang dalagita. Sinabihan niya si Jo Hyuk na wag nang pansinin ang mga mahihinang nilalang sa kanilang paligid at mag-focus na lang ito kung paano siya makakaligtas sa kanyang mga ipapamalas na atake. Nakangiting sinabi ni Jo Hyuk na kung magkaganoon man ay mapipilitan siyang bulabugin ang natutulog niyang kapangyarihan. Matapos naman ang kanyang mayabang na pahayag, muli niyang naalala ang sinabi sa kanya ng babae na kailangan niyang bumuo ng grupo na maari niyang maging kaagapay. Kaya agad niyang naisip na maari niyang isama sa grupo niya si Yan Lan. At para mauto niya ito, tinanong niya ang dalaga kung nais ba niya maging malakas na mabilis naman tumugon ng oo ang dalaga. Kaya sinabi ni Jo Hyuk na sa oras na matalo niya si Yan Lan, gagawin niya itong disciple para makamit niya ang pinapangarap na lakas. Nagulantang naman ang dalaga matapos niyang marinig ang sinabi ni Jo Hyuk. Kaya binalaan niya ito na sa oras na lumakas siya, ang pinakauna niyang gagawin ay lagyan ng maraming bukol sa muka si Jo Hyuk. Sinabi niya na kung nais talaga ni Yan Lan na magawa ang ganun bagay, kailangan niyang maging malakas at ang tanging paraan para lumakas siya ay maging disciple niya. Para matulungan siyang maintindihan ang mga bagay-bagay, mas maganda kung sisimulan na nila ang laban para mapatikim na niya ang gigising sa kaluluwa ng dalaga. Sinabi naman ni Yan Lan na dahil ayaw niyang may nagdidikta sa kanya,
Kaya kailangan niyang siguruhin na hindi siya matatalo at matapos niyang magsalita, agad siyang sumugod sa ating bida. Makikita natin na agad niyang inasinta ang sikmura ni Jo-hyuk. Pero mabilis niya lang napigilan ang pinakawalang atake ni Yanlan at nasabi niya na medyo lumakas nga ang dalaga. Matapos naman na hindi umubra kay Jo-hyuk ang ginawa niyang atake, nagsimula na siya magpalabas ng kanyang kapangyarihan kasabay ang pagsasabi na ito lang ang kanyang lakas noong huli silang naglaban. At ito na ngayon ang kanyang tunay na kapangyarihan na hindi nakakayanin ni Jo-hyuk mapigilan ang kanyang mga gagawing atake. Dahil naman sa malakas na aura na lumalabas kay Yanlan, kaya nagulat si Soyeon at nasabi niya na si Yanlan ay isang halimbawa ng totoong halimaw. Habang nasisilaw naman sa liwanag si Aaron, iniisip niya na isa lamang uri ng langaw ang lakas meron si Yanlan. Pinaliwanag ni Siyok na kaya nagagawa ng dalaga magpalabas ng ganyang uri ng aura dahil meron siyang napakaraming mana sa kanyang katawan. At dahil hindi maintindihan ni Soyeon ang kanyang paliwanag kaya sinabi niya na kung pagbabasehan nila ang lakas ni Jo-hyuk noong kompetisyon, masasabi niya na mas malakas si Yanlan kaysa kay Jo-hyuk. Matapos naman ang eksena ng tatlong nilalang, doon na din nagsimulang sumugod si Yanlan. Iniisip niya na kailangan lang niya ng isang atake na tatapos sa kanilang laban at kung sakaling harangin ng binata ang gagawin niyang atake. Nasisigurado niya na sa impact pa lang ng kanyang gagawin ay sapat na para mapinsala ang naglalambutang buto ni Jo-hyuk. Bigla naman siyang napahinto sa kanyang imahinasyon matapos niyang makita ang paggaya ni Jo-hyuk sa kanyang postura kanina. Pagmamayabang na sinabi ni Jo-hyuk na mas magandang tapatan ang kanyang katunggali sa kaparehas na estilo para mas mapadama niya ang halimbawa ng tunay na kalungkutan sa oras na matalo niya ito. Matapos ang kanyang pahayag makikita ang dalawa na naging mala-demonyo ang mga itsura dahil sa labis na kagalakan na kanilang nadarama. Pagkatapos nun, makikita ang dalawang kamao na malapit ng mag-umpugan. At nang ito ay mag-umpugan na, maririnig ang malakas na tunog na parang may sumabog na malakas na paputok at makikita din natin ang special effect na liwanag sa nagkiskisang kamao ng dalawa. Matapos naman ang malutong na pagsalpok ng kanilang mga kamao agad napansin ni Yanlan na hindi man lang natinag si Jo-hyuk sa malakas na suntok na kanyang pinamalas. Iniisip pa niya na dahan-dahan siyang napapaatras sa puwersa ng kamao ni Jo-hyuk at nag-aalala niyang iniisip na kung lumakas siya ay mas lumakas pala ng higit sa doble ang binata. Natigil naman siya sa pag-iisip ng kung ano-ano, nang biglang magsalita si Jo-hyuk at sinabi na matapos niyang sabayan ang kamao ng dalaga subukan naman itong pigilan ang kanyang gagawing atake. At ang kanyang gagawin na atake ay tinatawag niya na kalendong ng talampakan. Mabilis naman nasalag ni Yanlan ang malakas na atake ni Jo-hyuk at nang maramdaman niya ang napakalakas na pagdunggol ng kapangyarihan ng binata sa kanyang inosenteng katawan. Kaya nasabi niya na hindi na naman siya nakatama ng kahit isang beses kay Jo-hyuk. Dahil sa malakas na puwersa ng skill ni Jo-hyuk na kalendong ng talampakan. Makikita natin na hindi na kinaya pa ni Yanlan ang mala-atomic bomb na sipa na pinukul ni Jo-hyuk sa katawan ng dalaga, kaya naman agad na itong nawala ng malay. At katulad ng inaasahan, natapos ang kanilang laban sa isang atake lang ng ating bida. Nang makita naman ni Jo-hyuk ang matunog-tunog na paghambalos ng katawan ni Yanlan sa sahig. Sinabi niya na dahil natalo sa kanilang laban ang dalaga kaya nadagdagan muli ang kanyang disciple. Abangan sa susunod na kabanata. Tatanggapin na ni Yanlan na maging master niya si Jo-hyuk at dahil doon ay may hindi inaasahan darating na malaking problema na gugulo sa pang-araw-araw na mapayapang pamumuhay ng ating bida. Sa mga nais magbigay ng kaunting tulong sa atin channel maaari po kayong magbigay ng iyong ninanais na tulong sa pamamagitan po ng Super Thanks. Kung PayMaya or GCash naman ay mas maganda po dahil kahit piso 5, 10, 20 pwede po kayo makapag-abot ng tulong. Maraming salamat po.